Energy FM. Same, pero iba. Kapiling mo pa rin ang nag-iisang chicks ng radyo. Siyempre, walang iba kundi ako yon. Sa Gandang Kara, oras po natin 1:33. And we are live once again on Facebook. Ayan. Live. So please like and share this live video para masaya ang buhay nating lahat. Dali. So ayan na nga, gusto muna natin batiin lahat ng mga nasa biyahe sa mga oras na ito, lahat ng mga masasaya, lahat ng mga malulungkot, lahat ng mga wala sa mood, lahat ng mga tulala, lahat ng mga naglalakad. Diba? Kumusta po kayong lahat? Sana ay okay na okay kayo. But anyways, happy Wednesday po para sa lahat ng mga coffee lovers out there ha. Binabati ko rin kayo lahat ng mga nagkakape sa mga oras na ito. Hello po. Sa lahat ng mga coffee lovers, alam nyo na, meron po tayong MX3 Coffee Mix. Ayan, meron po itong high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol free. Ayan, ito rin po ay low acid coffee na may low calorie sweetener na nabubulol ako. Sucralose na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood ano ba nangyayari sa akin? Anong pleasure? Blood pressure! Hindi ko kinakaya. At para makasiguradong tunay, natural at orihinal na MX3 ang inyong mabibili ay siguraduhin lamang po na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayan. At dahil dyan, syempre tuloy-tuloy pa rin ang ating chikahan. Kung na-like and share mo na ang ating live, ay wag na po nating patagalin ang ating story ngayong araw na ito. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Napakasarap ng pakiramdam ng nagmamahal ka. All out ka. At ina-expect mo na all out din siya. Pero paano nga kaya kung sa relasyon na meron ka ay ikaw lang ang all out sa pagmamahal? Yung tipong marami ka ng questions, marami ka ng gustong sabihin, ipa-explain, pero hindi mo pa rin maintindihan. At hindi mo rin maintindihan ng sarili mo bakit nagsistay ka sa isang klaseng relasyon na parang ikaw na lang ang naiiwan. Ito ang story ni Rosemary. 24 years old at isa siyang lesbian. Meron siyang girlfriend for 3 years. Ito ay si Vina. Sabi niya nahihirapan daw siya dahil di niya alam kung ano nga ba ang dahilan bakit hindi siya maipakilala sa pamilya ng girlfriend niya. Marami silang pinagsamahang memories in 3 years at tinitreasure niya yon kaya nakakapit pa rin siya. Pero bigla na lang dumating yung time na parang nagbago na yung partner niya. Minsan may kasamang iba pero sinasabi lang na friend lang yun. Pero iba pa rin ang nararamdaman niya. Unti-unti yung pagbabagong nafe-feel niya. Kaya hindi niya alam kung dapat pa ba ako magtiis. Dahil hindi ko naman alam kung mahal pa rin ba niya ako. O nagsawa na ba siya? May mahal na ba siyang iba? Pinipilit niyang isiksik ang sarili niya.
pero heartbreak lang ang nararamdaman niya. Ano nga ba ang dapat mong gawin kapag nasa ganitong klaseng relasyon ka? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Dear DJ Kara, itago niyo na lang po ako sa pangalang Rosemary, 24 years old at isa akong lesbian. Nais ko lang pong i-share ang aking storya sa aming dalawa ng ex ko na si Vina, na until now andito pa rin yung sakit at kahit gustuhin ko man na makipag-usap sa kanya, kaso di na pwede dahil hindi na siya interesado. Di ko pa rin malilimutan, DJ Kara, ang una naming pagkakakilala sa isang dating app, which is nung una ko palang tingin sa kanya, naramdaman ko na magkakasundo kami at sa hanggang naging magkaibigan nga at nagkakakilala ng husto, which is napakabait niya, masipag, maalahanin at higit sa lahat independent person. At hanggang may nararamdaman na kaming dalawa at nag-decide kami na magsama, kaya we made memories in 3 years and I will treasure it forever. Kasi ang dami kong natutunan sa kanya. Kaya lang DJ Kara, di ko akalain na darating yung point na ang lahat na meron kami ay mawawala bigla dahil nagbago siya. May kasama siyang iba, pero ang sinasabi niya sa akin, kaibigan niya lang daw. Pero nagtataka ako, DJ Kara, at hindi niya sinabi sa akin yung pangalan kapag nagtatanong ako kung sino at pati na rin yung address niya. Nagtataka ako kung bakit ganun at hindi ko akalain kilala ako ng bagong kakilala niya samantalang ako kahit unang letra ng name ay hindi ko alam. Sa totoo lang po, DJ Kara, ang daming nangyari sa loob ng 3 taon. Tinitiis ko lang kasi mahal ko siya. May pagkakataon din na di niya ako ipinaglaban. Di niya ako pinakilala sa pamilya niya sa haba ng panahon na meron kaming dalawa. At sa katunayan nga po, pinaalis niya ako sa inupahan naming bahay. Kaya nakakalungkot lang na umaasa ako na ipaglaban niya ako sa lahat. Ipinaglaban niya ako kasi nangako siya na ako na yung forever niya. Kaso wala DJ Kara. Naghanap siya ng iba at hindi na kontento sa akin. At ngayon, hinayaan niya akong nag-iisa. Ngayon DJ Kara, bumabagabag pa rin sa akin kung bakit wala lang sa kanyang lahat ng effort ko. Na halos binibigay ko sa kanya ang lahat. Inuuna ko siya kaysa sa sarili ko. Pero heartbreak ang sinukli niya sa akin. Kaya DJ Kara, ano po bang dapat kong gawin para maibsan ang sakit na nararamdaman ko? Sakit naman nun, inuuna ko siya kesa sa sarili ko. At yan yung kadalasang ginagawa natin kapag nasa isang relasyon tayo. Aminin na natin, di ba? Parang nakakalimutan yata natin na wait lang, dapat mahal ko rin yung sarili ko. Bakit purong siya na lang siya? Di ba? Tapos marirealize mo yan kapag tapos na. Diba? Hindi yung ongoing. Bakit ganun? Saka ka magbabago, saka mo papahalagahan yung sarili mo, pagtapos na yung lahat. Well, ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Rosemary? Pero bago yan, ibumati muna tayo dahil ayan, babatiin ko muna yung mga nasa biyahe ngayon papuntang Lipa. Hello po kay Kuya Bel and Kuya Romel. Hello po sa inyo dyan. Ingat po kayo sa biyahe. But anyways, eto na, basa na tayo ng mga comments sa Facebook. We are still live on Facebook. Sabi dito, one-way love affair. Yung ikaw lang ang nagmamahal tapos siya may mahal na iba. Ang saklap, move on. Sabi ni Peter Smeng, sakit naman ng one-way love affair. Diba? Walang may gusto nun. Lahat tayo gusto natin mahal na mahal tayo, diba? But anyways, eto pa. Hindi ka totoong minahal ng ex mo. Sa loob ng 3 years, hindi ka man lang pinakilala sa family niya. Malay mo next time makakita ka ng totoong nagmamahal sa'yo. Sabi ni Mami Cynthia. Ikaw na ang gumawa ng paraan para hiwalayan ang partner mo at may ibang mahal na siya. Huwag ka nang umasa at wala nang pagmamahal yan sa'yo. Move on ka na. Sabi ni Ate Marites. Eto pa. Be honest and communicate with her. Maging open dapat kayo sa isa't isa and accept whatever the outcome of your pag-uusap. Sabi naman ni Mami Olet. So dapat handa ka daw at tanggap mo kung ano man ang sasabihin niya. Move on na lang po sa sender, hindi ka niya mahal, may iba na yan. Sabi ni Je Cabigas. Congratulations ating sender. Nakawala ka na sa ganyang selfish na pagmamahal na meron ng partner mo. You deserve someone better. Sabi naman ni Ate Jonah. Hindi mo deserve kasi ikaw lang naman na nagmamahal. Dapat deserve mo yung babaeng mahal ka. Sabi ni Ate Lorena.
Mag-isip-isip ka kung kakapit ka pa sa relasyong hindi pantay. Love yourself. Uy, sa relasyong hindi pantay. Isa lang ang solusyon dyan, mag-move on ka na. Marami pang iba at wait mo na lang yung para sa'yo, sabi ni Mama Lola. Move on ka na lang, Rosemary. Mas may taong totoong magmamahal sa'yo. Focus ka na lang sa ibang bagay. Mahirap talaga kapag ganyan sa online lang nagkakilala. Hindi lahat nagiging happy ending. Sabi naman ni Ate Ana May. Huwag kang manghihinayang sa nawala. Mag-move on ka. Marami pang iba dyan. Wait mo yung para sa'yo, sabi ni Ate Arlene. Huwag ka daw manghinayang sa taong ito. And look forward. Well, mukhang yun na nga talaga ang dapat mong gawin, Rosemary. You have to look forward. Kasi kahit anong kapit mo sa isang relasyon, kung nararamdaman mo na wala ka ng place, bakit andun ka pa? Para ka nakikitira sa isang bahay na pinaparinggan ka na nga, ayaw mo pang umalis. Diba? Para kang nasa isang bahay na hindi ka na nga binibigyan ng pagkain, nakikisalo ka pa sa dining area. Diba? Para ka nakatira sa isang bahay na nakiki-CR ka pero tinataguan ka ng sabon. Hindi ko alam kung ano sinasabi ko, but diba, real talk lang. Kung baga wala ka ng place doon sa lugar na yon, umalis ka na. Ganon din sa relasyon. Kung feeling mo, asa na ba ako dito? Ano ba yung worth ko dito? Pag hindi mo na nararamdaman yun, umexit ka na. Huwag mo nang hintayin palayasin ka pa. Kasi pinapa-feel na nga sa'yo baka hinihintay ka na lang na sumuko. Para ikaw na ang lumayas at magpaalam. Alam ko na I understand na masakit kasi parang gusto mo pang itry na hindi baka pwede pa. Bakit siya biglang nagbago? And alam nyo, the reality of life is people change. Things change. Wala talagang permanent kahit anong gawin natin. Kung nagbago na siya sa'yo, at andyan ka pa rin, hindi ka pa rin bumibitaw, ginagawa mo pa rin ang lahat para sa taong ito. Pero kahit anong gawin mo, ayaw niya makisabay sa sayaw mo, itigil mo na. Hayaan mo na lang siya. Kasi baka hindi na ikaw yung kailangan niya. Like you said, may mga kasama siya, nakikita mo may kasama siyang iba pero hindi umaamin. Baka yun na yung hudyat na kailangan mo nang mag-let go. Kasi di ba dapat kapag nagtanong ka, kapag nafe-feel niya na nag-worry ka, isa-secure ka niya, i-assure ka niya na huwag ka mag-alala, wala lang yun. Ang pangalan niyan, ganto, ganyan. I-explain niya lahat sa'yo She will make you feel better. Pero parang hindi ka nagiging better. Ikaw lang yung napapraning, nag-iisip, umaasa, kumakapit, and wala naman siyang ginagawa. So para saan pa yung effort mo? Wala, di ba? When someone isn't reciprocating the love you have for them, yung same feelings, and then baka ibig sabihin nun, yun na yung cue to leave. Gawin mo na. Huwag mo nang panghinayangan yung 3 years na sweet kayo sa bawat isa, na okay kayo, kasi wala yan. Maraming nga iba dyan. Ang daming pinagdaanan for so many years. Pero pag nawala na yung pagmamahal, ang hirap na ipilit Pag nagbago na yung tao o may iba ng mahal yung tao, ang hirap na din ipilit So kahit ano pang pinagdaanan yung magaganda, mabubura din lahat yon. And that is life. That is the reality of life. Kahit anong effort mo sa tao, kahit anong gawin mong pilit, kapag nawala na siya as a partner, kahit ipilit mo pa yung relasyon nyo, wala na mangyayari kasi ikaw na lang yung lumalaban. Sa isang relasyon, kailangan dalawa kayong lumalaban. Pero pag isa na lang, wala ka na magagawa Kahit anong pilit mo, masisira at masisira pa rin. So that's the time na you have to think, sulit pa ba? Dapat pa ba? Baka this is the time na hayaan ko na siya. Kasi lalo mong sinasaka, lalo mong pinipilit, nahihirapan siya at nahihirapan ka din. So sometimes, you have to let go of that person kahit masakit.
Alam nyo, relationships are worth fighting for. But you can't be the only one fighting. Sincerely, Kara.